Kabilang pulong at mga event ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Ang mga aktibidad ng Pangulo ating balikan sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Sa pagtulak ng kaunlaran at adhikaing makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabayad ng tamang buwis sa pagsisimula ng 2025 National Tax Campaign ng Bureau of Internal Revenue nitong Martes. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, naitala ang 2.86 trillion pesos na koleksyon ng buwis noong 2024, pinakamataas sa loob ng 20 taon. Sa bawat buwis ng ating tapat na binabayaran, tayo ay hindi lamang nag-aambag sa kaban ng bayan, tayo rin ay nagtatayo ng isang maunlad na Pilipinas. We will hold those who continue to circumvent our system accountable. Nagtalaga ng bagong pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong Miyerkules tanumpak kay Pangulong Marcos si Dr. Edwin Mercado bilang Presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Nangako siyang tututukan ang financial management, digitalization at pagpapalawak ng benepisyo sa PhilHealth alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Nakipagpulong din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Metro Manila Development Authority. Tinalakay ang mga akbang para maibsan ang mga pasakit ng mga commuter. Sisimulan na ang rehabilitasyon ng EDSA sa susunod na buwan ng Marso at maglalagay ng mga underpass at overpass sa C5. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si outgoing Thai Ambassador to the Philippines Taltray Sorat sa kanyang kontribusyon sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Sa farewell call sa Malacanang, kinilala ng Pangulo ang mga kasunduang nabuo sa ilalim ng panunungkulan ng naturang opisyal, kabilang ang 54 na bilateral agreement sa sektor ng agrikultura, turismo, kalakalan at depensa. We want every budget allocation, policy decision, and program implementation to involve public participation, all in pursuit to the empowerment and to the upliftment of our people. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Open Government Partnership Asia and Pacific Regional Meeting nitong Huwebes ang bukas at tapat na pamamahala. Sa pamamagitan ito ng pagbubukas ng pintuan ng gobyerno sa mga civil society group sa pagbuo ng mga polisiya, proyekto at programa ng pamahalaan. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong 7 bilyong pisong pamumuhunan ng Mitsubishi Motors Corporation sa Pilipinas sa loob ng susunod na 5 taon. Inaasahang lilikha ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Magiging bahagi ito ng Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement Program na layong palakasin ang sektor ng sasakyan sa bansa. Huwebes ng hapon, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kinalaman siya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Na-impeach si Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos suportahan ng mayorya ng mga mambabatas ang ika-4 na impeachment complaint laban sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. I do not give guidance to Congress. We are independent of each other. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-100 at 23 anibersaryo ng Bureau of Customs nitong Biyernes. Ipinagmalaki ng pamahalaan ang collection performance ng BOC nakaraang taon na pumalo sa 931 billion pesos, mas malaki kumpara noong 2023. Nakipagpulong din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay United Arab Emirates Minister of Investment Mohammed Hassan Al-Suwaidi. Kapwa tinalakay ng dalawang leader ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa sektor ng infrastruktura, malinis na kuryente, artificial intelligence at edukasyon. Matapos kilalanin ng UAE ang potensyal ng Pilipinas bilang sentro ng negosyo at kalakalan sa rehiyon. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.